Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, nag-overheat na naman daw itong sasakyan niya. At kung makikita nyo, itong auxiliary pan niya, bago yan, pero hindi siya umiikot. Automatic kasi yan mga boss, pag nag-on si customer ng aircon niya, at kung makikita nyo, naka-on naman yung aircon niya, dapat umiikot na yun. Switch off ko yan. Tapos lalabas ako ng sasakyan ni customer para ma-check ko kung nag-off nga yung dalawang auxiliary pan niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, patay yung dalawang auxiliary pan niya, hindi gumagana. Ngayon, babalik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ng customer. Pag inon ko yung aircon nito mga boss, dapat yan matik. Itong auxiliary pan niya, yung dalawa, iikot na yan. Ayan mga boss, naka-on na siya, di ba? Ikot na siya dapat. Naiuwi niya naman daw ito ng Pangasinan, pero hindi naman daw nag-overheat. Pero pagbalik niya ng Metro Manila at papasok na siya sa trabaho, nag-o-overheat na. Ayan, hindi na naman gumagana yung isang auxiliary pan niya. Kaya ako nga ito pinalitan ng bagong aux pan motor dahil yung dati nasunog na. Talagang hindi na siya nagpa-function. Check ko nga itong motor niya. Paluin ko itong likod ng motor ng auxiliary pan niya. Ayan mga boss. Pinalo ko ng screwdriver. Napansin niyo, umikot siya. Kaya lang mahina yung ikot ng auxiliary pan niya. Itinawag na namin ito sa pinagbilhan ng auxiliary pan motor. Kaya lang ang problema, tapos na yung 7 days na ibinigay na warranty dito sa motor. As of now kasi mga boss, nakaka 1 month na itong auxiliary pan motor ni customer. Kaya wala na kaming choice niyan kundi buksan ko na lang itong auxiliary pan motor ni customer. Dapat kasi yung ikot ng auxiliary pan motor niya ganyang kalakas mga boss dahil bago lang yan eh. Kaya lang kita niyo yung ikot niya, ang bagal. Napagpapaluin ko itong likod ng motor ng auxiliary pan niya, kung makikita nyo, bumibilis yung ikot, pero maya maya babagal din siya. Biglang tumigil pa, pero pag pinalo mo, iikot na naman siya. Kaya nga sinabi ko kay customer, dahil wala naman akong ibang magagawa dito, kundi buksan itong motor para makita ko kung ano naging problema. Dahil nga sa ayaw na rin ito tanggapin sa auto supply, dahil sa paso na nga yung warranty niya. At naiintindihan ko naman yon mga boss dahil nga sa electrical parts ito. Switch off ko na itong makina ni customer. Siyempre una ko switch off itong aircon niya. Tapos yung susi, switch off ko nitong makina. At para hindi naman mapagastos si customer sa pagtanggal ko ng auxiliary pan motor nito mga boss, dudukutin ko na lang yan. Pagtsatsagaan ko na matanggal ko itong motor niya na hindi na ako magtatanggal ng upper radiator hose para hindi na tumapon yung bagong coolant na inilagay namin. Ang diskarte lang naman dito para matanggal ko itong motor, tatanggalin ko yung 3 bolt na number 10 dito sa auxiliary pan housing ni customer. Ayan mga boss, yan yung isang bolt niya na tinanggal ko, number 10 yan. Ito naman yung pangalawa. Ayan yung pangalawang bolt. Tatanggalin nyo rin yan mga boss. Tapos sa ilalim, meron niyang isa pa. Yan, tatanggalin ko rin yung isang bolt na number 10 dyan. Pag natanggal mo na yung 3 bolt dyan mga boss, ibuka mo na itong housing. Dahil sa ang una kong tatanggalin dyan mga boss, ipwesto ko muna itong camera. Itong fan blade nya, gagamit ka dyan ng box wrench na number 8. Luluwagan mo itong nut dito sa fan blade nya. At pag maluwag na, pwede mo na ngayon tanggalin itong nut. Para isunod mo naman sa tatanggalin dyan, itong fan blade nya. Ayan na mga boss, ito yung fan blade nya, natanggal ko na. Dahil natanggal ko naman na itong fan blade, itong housing, idikit mo sa radiator para magkaroon ng space yung kamay mo at makakilos ka. Medyo mainit nga lang yan mga boss, kaya kailangan konting ingat. Hugutin mo itong socket wire dito sa auxiliary pan motor mo. Madali lang naman i-disconnect yan mga boss. Meron ka lang naman dyan ipipress socket wire ng motor mo, tsaka mo hugutin. Di ba? Na-disconnect mo na siya. At para matanggal mo naman itong motor dito sa housing niya, kukuha ka dyan ng Phillips screw mga boss, kasi meron yan 3 screw na tatanggalin ka. Kung makikita nyo mga boss, medyo masikip yung position ko dyan para tanggalin ko itong auxiliary pan motor. Kaya lang, ayan na yung pinakaparaan ko para yung coolant wag na tumapon, para hindi na mapagastos pa si customer. Kaunting tiis lang naman yan mga boss, at pag natanggal mo yung 3 screw, pwede mo na ngayon tanggalin itong auxiliary pan motor mo. Dito sa housing niya, medyo may puzzle lang sa pagtanggal kasi medyo masikip nga yung daraanan itong motor. Pero mailulusot mo yan. Isipin mo lang nagpapuzzle ka para mailusot mo yan. Di ba? Nailusot ko na itong motor. Ngayon, ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng plier. Ibubuka ko itong naglalak dito sa plate. Yan kasi yung holder nitong brush. Kailangan kasi ibukan nyo yan mga boss para mabuksan nyo itong motor.
Pag naipatayo nyo na yung mga naglalak dyan sa motor, pwede nyo na ngayon yan ituktok. Pero dahan-dahan lang. Kunting palo lang yan, bubuka na yan. Ayan na, mga boss, kunting palo ko lang. Tapos pwede mo na ngayon hilahin itong brush holder niya. Ayan, kita nyo yung isang brush, mga boss. Pero angat ko muna itong armature niya, mga boss, para ma-check ko na rin yan. Kasi nasa nakita ko naman yung brush niya, mga boss, hindi function, hindi siya tumutulak. Ayan, kung makikita nyo, mga boss, dapat nakalabas yan gaya ng isa. Dapat na itutulak siya ng spring. Gaya nitong isa, di ba? Nakita nyo? Ito gumagana. Pero itong isang brush, kung hindi ko siya hihilahin palabas, hindi siya gagana. Na ang naging problema nga niyan, masikip siya dito sa housing kaya hindi makagalaw. Ang diskarte dyan, mga boss, pag ganyan, kumuha ka ng manipis na flat screw, angat mo itong naglalak dito sa spring ng brush mo para mahugot mo itong spring. Ayan, nahugot ko na. Tapos, ito namang brush mo ngayon, gumawa ka ngayon ng paraan na matanggal mo siya sa brush holder na hindi ka na maghihinang. Ngayon, natanggal ko na siya. Ilalarga mo lang naman yung wire dyan para hindi ka mahirapang magtanggal ng brush dito sa holder niya. Sa nakita ko, mga boss, itong brush niya, mataba siya. Kaya dito sa housing, masikip siya, hindi siya makagalaw ng maayos. Madali lang ang discard dyan, kumuha ka ng pinong liha. Medyo lihahin mo lang ng kaunti yan. Ha? Yung apat na side niya, lihahin mo siya. Pag naliha mo na yun, mga boss, pwede mo na ngayon ibalik uli itong brush mo. Basta ingatan mo lang yung paglagay mo dito sa housing para hindi maputol yung naglalak dito sa spring niya. Ayan, naipasok ko na siya, mga boss. Nakita nyo? Dahan-dahanin nyo nga lang. Tapos tingnan nyo, maluwag na siya, nilalaro ko. Di ba? Maluwag na. Pag nilagay ko ngayon yung spring yan, maglalaro na yan. Di may kalaro na yung isang brush. Di magiging okay na. Happy family na sila. Tapos gamit ka ng plier. Pantayin mo yung maglalak dito sa spring para hindi siya lumusot. At dahil sa nailagay mo na yung spring, gumamit ka ulit ng manipis na flat screw, itulak mo yung spring pababa para maitupi mo na yung maglalak dito sa spring nang sa ganon hindi na siya matanggal. Di ba? Simpleng-simple, kayang-kaya nyo. Check natin yan, mga boss. Itulak po itong brush. Di ba? Bumabalik na siya. Pati sa kabila, okay na rin. Kaya masaya na si customer. Dahil sa mahaba itong video, mga boss, abangan nyo sa part 2. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!